Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, anti-terrorism law inaprubahan na ng Egyptian President at sodium cyanide kumpirmadong nakaimbak sa sumabog na mga warehouses sa Tianjin, China. Ito ang mga globalita ni Edwin Eusebio. Kinumpirma ngayon ng China na nakalalasong kemikal na cyanide ang nakaimbak sa mga bodega na nawasak sa malalakas na pagsabog noong nakalipas na linggo sa port city of Tianjin. Ayon sa Chief of Staff ng People's Liberation Army ng Beijing Military Region, mahigit sa 100 tonelada ng nakamamatay na kemikal ang nakaimbak sa dalawang lugar na pinangyarihan ng pagsabog. Ang sodium cyanide ay nakakalika ng flammable gas kapag nagkaroon o nabasa ito ng tubig. Bukod rito, ang malinaw na paglabag sa batas na hindi dapat nag-iimbak ang anumang bodega 10 tonelada ng naturang kemikal. Sa huling ulat ng opisyal ng China, nasa 112 na ang mga kumpirmadong namatay at kabilang sa mga ito ang 21 mga bumbero. May 700 namang mga tao ang nasaktan at may 100 pa ang hinahanap, kabilang na ang may 85 mga bumbero. Inaprubahan na ni Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi ang anti-terrorism law. Ito ang magtatakda ng mga espesyal na hukuman at magbibigay proteksyon sa mga tigapagpatupad ng nasabing batas. Sa gitna ito ng may 2 taon na ang kaguluhan sa Egypt na nagtatangkang magpabagsak sa pamahalaan nito. Ang batas ay nagsasaad rin ng mga hatol sa mga terrorism crimes tulad ng 5 taong pagkakabilanggo hanggang sa parusang kamatayan. Unang naipangako ng Egyptian President na mahigpit na batas o sistemang legal ang ipapatupad. Ito'y matapos ang car bomb attack na nakapatay sa mataas na public prosecutor ng may daang mga sundalo at pulis ang napapaslang sa Egypt sa pulang mapatalsik noon ang civilian president na si Mohamed Morsi noong 2013. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.